Napapangiti si Ram habang pinapanood niya si Catherine na parang batang nagtatampisaw sa dagat. Kanina pa sila sa dalampasigan. Ang totoo, napagod na siya sa paglalangoy. Si Catherine lang yata ang hindi napapagod. Papalubog na ang araw, hindi pa makuhang umalis sa tubig. Hindi lang niya mapigilan ng amusement para sa dalaga. Alam niyang swimmer ito mula pa noon. Parang kaibigan na nito kung ituring ang tubig dahil swimming ang kinahiligan nitong sport. Idinadayo pa nga ito sa ibang bansa para makipag-compete sa larangang yun. Naalala niya yung isang babae na pinapanood niya, itong lumalangoy noon. Patago lamang niya itong pinapanood. Nagtago siya sa mga halamanan at ito naman kasalukuyan nag-aaral na lumangoy sa swimming pool na nasa likod lang ng bahay. Nagtago siya kasi ayaw niya na magalit ito sa kanya kapag nalaman na pinapanood niya ito. Alam naman niya na may pagkasuplada ito at minsan nagsusungit sa kanya. Sa kagustuhan niyang mapanood si Catherine na mag-swimming, nagtago na lamang siya sa halamanan. Hindi niya noon napigilan ang malaglag ang panga ng umahon ng dalaga sa swimming pool. Tila isang serenang nagkaroon ng paa na umahon ito mula sa karagatan. With her yellow gold one-piece swimsuit, she looked so stunning. Humahakap sa magandang hubog ng katawan nito ang magandang swimsuit. She was just 16 years old, but she got a body of a goddess. Wow! Hindi niya mapigilan noon ang mamangha. The first moment he set his eyes at her, ay tinamaan na siya ng lubos sa dalaga. She was so beautiful that makes his heart stop. Tuloy hindi niya maiwasan na mapanaginipan ito. At sa kanyang panaginip, nobya niya ito. Walang ano-ano'y biglang lumingon ng dalaga sa pinagtataguan niya. Bigla siyang umurong upang magkubli. Ngunit natabig niya ang isang paso ng halaman. Lumikha yun ng ingay na bumagsak. Nagulat siya. "Who's there?" Lagot. "And what are you doing there?" Halos pasigaw na tanong nito. Ano ba? Can you please stand up? Para naman ako nakikipag-usap sa pusang nakatago. Stand! Now, answer my question. Anong ginagawa mo dyan at para kang nagtatago? Nakataas ang kilay na sabi nito. Nagkamot lang siya sa batok. Bakit hindi ka ba kasagot, Ram? What? Napipi ka na? Kasi ano? Naiiritang sabi nito. Hindi niya mapigilan ang mas speechless. Paano ba naman hindi? I'm waiting for your answer, Ram. Sasagot ka ba o hindi? Baka gusto mo na sa dad ko magpaliwanag, okay? Madali naman akong kausap eh. I will tell my dad na nabasag mo ang paso para lang makita ako. Ah, wag. Wag mo ako isusumbong. Hindi naman kita binubusuhan eh. So what are you doing here? Nagtatago ka pa. Pinapanood lang kita. Pinapanood? O baka naman sinisilipan? Hindi, pinapanood lang kita, Catherine. Hindi totoo na sinisilipan kita. Gusto lang naman kita mapanood na lumangoy. Narinig ko kasi sa mga maids na ikaw ang ipanglalaban ng university niyo. Sigurado kang yun lang ang dahilan mo? Alam mong pwede mo ako mapanood mag-swimming habang nagpapractice ako sa umaga pero gabi na. At kinakailangan mo pang magtago na parang naninilip ka kung panoorin mo naman pala ako. Ano kasi, gusto kita, Hindi. Catherine. Gusto What? talaga Are you kita. kidding? Hindi lang kita crush, gusto kita. Naglakas loob siyang sabihin na dito ang nararamdaman niya. Wala naman siguro masama kung sasabihin niya dito ang tunay na nararamdaman niya. Hindi naman siguro siya nito sasampalin. Wala siyang pakialam kung ma-reject man siya. Basta ang mahalaga, nasabi niya dito ang gusto niyang sabihin. Tumaas ang kilay nito. You like me? Akala mo ba hindi ko yan alam, Ram? Alam ko may gusto ka sa akin. Sanay na ako tinitingnan ng mga lalaki na may paghanga. And yours are not different from how teenage boys look at me. Natameme siya. Halata na pala siya. Buking na. Nag-init ang kanyang pisngi. But you don't have to worry. Huwag ka mahiya. Normal lang na magkagusto sa akin ng mga lalaki. I understand that they like and love me for being so pretty. Pero hanggang tingin na lang muna sila, no? Kayo pala. Hindi na kita isusumbong kay Dad. Huwag ka na manigas dyan, so paano ba yan? Mag-aayos na ako ha, kailangan ko pa pumasok bukas. Pagkasabi nito, tumalikod na ito sa kanya. Kinuha nito ang roba at pumasok na sa loob. Ngunit bago ito mawala sa kanyang paningin, lumingon pa ito at kinindatan pa siya. And that made his heart melt. Napangiti si Ram nang maalala ang eksenang yun
sa ulo niya. That memory of him was one of the most unforgettable memory of him with Catherine. Hindi niya makakalimutan yun kahit siguro nasa bingit na siya ng kamatayan. Yun kasi ang naging dahilan upang magkaroon din sila ng relasyon ng dalaga. Yes, dahil sa pagtatapat niya, nagkaroon siya ng lakas na loob na ligawan ito. Pero pasikreto lamang ang panliligaw dito at hindi pa diretsang panliligaw. Dahil nagpapalipad hangin lamang siya sa pamamagitan ng pagbibigay dito ng mga bulaklak na kinukuha niya sa hardin ng mga ito na siyang inaalagaan niya. Nang mag-offer sa kanya ang Daddy Catherine na pag-aralin siya sa mismong university na pinapasukan ng dalaga ay hindi na siya tumanggi pa. He grabbed the chance. Pagkakataon kasi niya yun, hindi lang para makapag-aral sa magandang eskwelahan, kundi ang makita ang dalaga araw-araw. Pagkakataon din niya yun upang makasabay sa lunch ang dalaga. Parte kasi yun ang kondisyon sa pagpapaaral sa kanya ng daddy nito. Ang bantayan ng dalaga mula sa mga umaaligid ditong manliligaw. Hindi niya mapigilan na mapangiti. Isa rin ang alaala na hindi niya makakalimutan ang mga araw na naliligaw siya sa dalaga. Pasimple lang siyang manligaw. Nagsusulat pa siya minsan ng mga letter na kunwari galing sa iba. Ang totoo naman, galing mismo sa kanya. At ang nakakatuwa pa, nabuking siya nito dahil natandaan nito ang sulat kamay niya. Hindi niya alam noon kung anong gagawin nang malaman nito yon. He thought she would get mad at him. Naging magkaibigan na rin kasi sila nito kahit papano at naramdaman niyang may tiwala na ito sa kanya. Ngunit hindi ito nagalit o nanumbat sa kanya. Instead, sinabi naman nito na may gusto na rin ito sa kanya. It was unexpected. He thought at first that he was just daydreaming. Hindi siya makapaniwala na magugustuhan din siya nito. He never thought that she would like him, that she would also return his feelings. Siya ang pinakamasayang lalaki noon for having her as a girlfriend. Naging sila kasi, pero sikreto lang ang kanilang relasyon at hindi nila yon ipinapaalam sa parents ng dalaga. Maaaring tumutol ang mga to. Catherine was the daughter of his boss and he was just a boy who are serving her family. At pinagkakatiwala ito sa kanya ng daddy nito para walang umaligid ditong sutor. Ngunit siya pala ang magiging nobyo ng dalaga. Lalabas sa bantay sa lakay siya. Ayaw rin naman niya na magalit sa kanya ang taong nagtiwala sa kanya. Malaki rin ang utang na loob niya sa parents si Catherine dahil tinutustusan ng mga ito ang kanyang kurso sa university. Tumagal sila ng dalaga bilang magnobyo, ngunit sinaktan lang siya nito. Sinaktan lamang siya ng dalaga at nakipaghiwalay ito sa kanya with words that tore his heart into pieces. It was hard for him. It was very hard, and he was hurt by her. Pero nakalimutan na naman niya kung ano man na sakit ang pinaranas sa kanya. Because in his heart, he knew, he believed that she would end up with him. She would eventually be his. And he would look forward to that day. Mula sa kinuupo ang buhanginan, ay tumayo si Ram at tumakbo palapit kay Catherine na kasalukuyan pa ring naliligo at nagbababad sa tubig. Natigilan si Catherine na lumapit siya. May umandar na kapilyuhan sa isip niya. Do you want to play, baby? Nakangiting tanong niya. What game? This. Ay, ano ba? Natatawang sinabuyan niya ito ng tubig pa ulit-ulit. Ram, ano ka ba? Stop! Di ka nakakatuwa ha. Kakaasar ka. Gram, ano ba? Tumigil ka nga. Tigil nga sabi. Kainama ka namang unggoy ka eh. Kung ayaw kong tumigil ha, may magagawa ka ba? Sagot. Wala nga, kaya nga pinapatigil kita diba? Tumigil ka lang nga sabi eh. Hindi talaga. Maya-maya ay gaganti na ito. Sinabuyan na rin siya ng tubig. Para silang mga batang naghahabulan at nagsasabuyan ng tubig dagat. Kung sakaling may nanonood sa kanila ngayon, paniguradong nag-enjoy ang mga yon. Ngunit wala. Silang dalawa lamang ni Catherine ang nasislang yun. Sila lamang ang taong doon at kanila ang paraisong yun. He was indeed so happy. Gusto niyang magsisigaw sa sobrang saya, sa sobrang tuwa. Itinigil niya pagsaboy dito ng tubig. Hinabol niya ang dalaga at nang mahuli niya ito, hinapit niya ito sa bewang. Nagulat ito at biglang napalundag sa kanyang ginawa. Tuloy nawalan nito ng balanse at gayon din siya. Sabay silang bumagsak at hindi sinasadyang napatungan niya si Catherine. But the unexpected thing is, their lips unexpectedly met. Na para bang tadhanang mangyari yun ng sandaling yun. Hinalikan niya ito.
Para siyang bubuyog na pinapakan labi nito. She liked it. She liked what he is doing. Parang bumalik ang isip niya sa nangyari sa kanila sa may ilog. Ngunit ngayon, kakaibang halik naman ang pinagsasaluhan nila. Ram? Ang bigat mo. Masanay ka na, babe. Kailangan talaga na ako lagi ang nasa ibabaw. Loko, ang bigat mo talaga, Ram. Ang laki mo kasing tao eh. Ilang oras ka ba nagbababad sa gym? Bakit? Mas naging yummy ba ako ngayon? You flatter yourself. But that's the truth. Gumanda naman talaga ang katawan ko, di ba? Oo na, basta talaga sa kayabangan, ikaw na pwedeng maghari. Yeah, but you're my queen. Asus, classic line. Idadamay mo pa ako sa kayabangan mo, hoy. Walang magagawa, may nakahain sa mata ko eh. I want to take her. Take her now. Bulong na isang bahagi ng utak niya na nagsusumigaw. At hindi na siya nagpatumpik-tumpik pa. Bago pa nito magawang tumalikod sa kanya, mabilis na tumayo siya at hinagip ang bewang nito. Nabigla ito. Ngunit hindi nakapalag ng hawakan niya ang batok nito at halikan ng mariin sa labi. Ram, do you like this? Don't stop. Just continue. Like that. Halos sabunutan na siya ng dalaga. Ngunit hindi niya yung pinapansin. After a few minutes, ang ingin na ng buong paligid. Hanggang sa maya-maya ay narating na nila ang langit. Pakiramdam ni Catherine ay tumakbo siya ng ilang kilometro. Habol-habol niya ang kanyang hininga. Mariin siyang napapikit. Hindi niya man lang maisip na mangyayari to. She never felt like that before. It was so good. Ngunit hindi natapos ang kasiyahan niya. Maya-maya ay biglang nagsalita si Ram. Do you like what you're seeing? Ram. Ngayon ay gagawin na talaga nila ang binabalak ni Ram noon pa man. Napatigil si Ram sa kanyang ginagawa. Nababaghang tumingin nito sa kanya. Namimilog ang mga mata. Wala ka pang karanasan? Tila gulat na gulat ito. Isang tango lang ang itinugon niya. Ipinikit niya ang mga mata at iniiwas ang mukha dito. Catherine. Yes. Wala pang karanasan. Then, why didn't you tell me? Dapat naging banayad lang ako. Nabigla ka ba? Yes, but I can take it. Are you sure? Yes. Pagkatapos nun, ay nagdilim na ang kanyang paningin. Nagising si Catherine sa mga may init na haplos sa kanyang pisngi. Unti-unti niyang iminulat ang kanyang mga mata. Nakita niyang nakatingin sa kanya si Ram habang nakapangalumbaba. Puno ng pag-aalala na nakatingin ito sa kanya. How are you feeling, babe? Tanong nito, napatitig siya dito. Anong nangyari? Gusto sana niyang itanong. Ngunit napakawalang kwentang itanong pa yun dahil bumalik kaagad sa isipan niya ang nangyari lang kanina sa kanila ni Ram, sa tabing dagat. Napangiwi siya nang biglang makaramdam ng pagkahapdi. She was feeling sore. Wala siyang maramdaman na regret sa nangyari. Wala siyang naramdaman na galit o kahit konting sama ng loob kay Ram dahil sa pagsasamantala nito sa kahinaan niya. No, bakit siya magagalit? Hindi naman talaga pinagsamantalahan ni Ram ang kahinaan niya. Siya ang kusang bumigay. Siya ang kusang nagbigay ng opportunity sa binata na paligayahin siya. Siya ang nagbigay ng signs. Yun. Kaya wala siyang dapat na ikagalit. And she was not angry or mad. In fact, she felt like she want to celebrate. She is now a complete woman of her own. Hindi niya alam. Pero kakaibang kasiyahan para sa kanya ang magkaroon ng karanasan. Kung ang iba dinadamdam ang pagkawala nun, siya tuwang-tuwa pa dahil kusa niya yung ibinigay. Ginusto niya ang nangyari at ginusto niya yung ibigay. Hindi siya nabigo na maligayahan. Babe, are you mad at me? Idinilat ni Catherine ang kanyang mga mata dahil sa tanong na iniram. Nginitian niya ito. No. Why do you think I would get mad at you? Because of what happened. I admit I take advantage of you. Please, stop saying that. You didn't take advantage of me, Ram. I gave up myself to you. Wala akong dapat ikagalit kasi binigay ko ang sarili ko ng kusa. And I don't have any regrets. Pero wala ka pang karanasan. Yes, I am. Hindi ka ba talaga nagsisisi? You don't love me. Ibinigay mo ang sarili mo sa akin kahit hindi mo ako mahal. O mas tamang sabihin na inangkin kita kahit alam kong di mo ako mahal. The truth is, I don't really feel any regrets for what happened. Tama ka, I don't love you. But I like you, Ram.
Kahit hindi ko gusto na magustuhan ka. You like me na? I like you. Oo, inaamin ko. I like you. Ramdam mo pala yun. Akala ko ako lang nakakaramdam. So, kumusta ka na? Alam mo ba kung gaano ko natakot? Nang bigla ka na lang mawala ng malay pagkatapos ng nangyari sa atin. I black out? Yes. At sobrang natakot ako. Kaya agad na dinala kita dito sa bahay. Pinaliguan muna kita bago dalhin dito sa kama mo. Pinaliguan mo ko? Kailangan para mahimasmasan ka. And at the same time, malinisin ang katawan mo. Anyway, ano bang nararamdaman mo, babe? Masakit ba? Yes, a bit. But I will be okay. Sigurado ka? Baka may magagawa ko para mawala ang sakit. Binigyan siya nito ng isang matamis na ngiti. Napagtanto din niya na pareho pala silang walang saplot. Ewan ko sa'yo. Do you want me to kiss it? To take all the pain away? Your wish is my command, babe. I love you, Catherine. She heard him say moments later. Her heart had turned to mush. She never thought she could ever be loved like that. Oh Lord, she felt like a queen. Habol-habol ang hininga ni Catherine matapos ang ginawa niyang pagpapaligay dito. She was still breathing hard. Thank you. Sabi niya na kinumutan siya nito. You're welcome, baby.